Meron tayo dito guys na isang solar floodlight na maliit. So yan, pinadala sa atin dito ng may-ari. Bali tatlo ito guys, tatlo. Unahin muna natin tong isa dahil ayan putol-putol na siya. Putol-putol na yung wiring. Wala na. Tapos ito ang dumi na. Pinaglalagyan na lang ng ng scotch tape. Titingnan natin kung maano pa natin to maayos dahil matagal na itong naka-stack. So sabi na may-ari ay ayusin natin dahil para magamit daw nila. So ayan guys, unang gagawin natin guys ay natin to, linisan muna natin. So malamang nasa 2 watts lang to, 2 watts tapos mga 6 volts. So linisan muna natin dahil maalikabok. Bago nating linisan ay kung bago ka pa lang sa aking munting channel, bago ka pa lang napadpad sa aking munting channel, ay huwag mong kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe. So ang gagawin natin, tanggalin muna natin itong mga mga scotch tape na nilagay. Yan. So ito ay solar floodlight. Malamang mayroon tong remote control, pero hindi ko nakita dito yung remote control na pinadala. So kung naka-manual to, malamang pag naayos natin ay gagana. Pero pag hindi, pag naka-auto, mahirapan tayo. So titingnan natin kung anong magagawa natin dito mga guys. Bali, kakabit muna natin tong wire dito, tapos testingin natin sa arawan na hindi pa nakakabit yung solar floodlight. So bago natin linisan guys, kailangan matanggal natin to kasi yung wire, nandito yung connection niya. Kapag hindi natin natanggal dito sa sa plastic o dito sa sa handle or dito sa mismong kinalalagyan niya, hindi natin malalagyan yung wire dito or hindi natin makukonek. So ganito lang gagawin nyo. Ganyan mo lang yan, ipitin mo lang na maigi. Tapos dahan-dahan mo lang, aangas na siya. So yan, natanggal na natin guys. So ito yung dalawang connection niya. Ang isa dyan ay positive, ang isa naman ay negative. So positive negative po yan at direct current. So direct current po ang tawag dyan, or DC. So linisan muna natin. So ayan guys, may lacquer thinner tayo dito at kukuha tayo ng basahan. Lagyan natin dyan, tapos punasan natin para matanggal yung yung dumi. So ayan guys, natatanggal na yung mga yung mga dikit, yung mga dumi. Ayan, malinis na. So yan lang yung gagawin nyo guys. Gagamit kayo ng lacquer thinner. Kahit may may dikit o yung malagkit, yung galing basa, pinagdikitan ng scotch tape. Yan, tapos yung likod. So wala siya nakalagay dito ng label, din natin alam kung ilang watts to. So estimate ko lang, nasa 2 watts lang to. Ito yung connection niya. Testerin natin yung connection niya. Yan, yung dalawa. Testingin natin o hanapin natin yung positive at negative dyan. So testerin natin. Gagamit tayo ngayon ng analog tester. So gagamit tayo guys ng analog tester. Bali sa DC tayo. Yan, voltage. Yan. Ganyan yung sign ng direct current mula 10 hanggang 1000. So ilalagay lang natin sa 10 volts DC. 10 volts DC. So testerin natin guys. Hanapin natin yung positive at negative. Pag nakuha na natin, saka natin lalagyan ng wire. So iangat lang natin to para makasagap ng liwanag. Try natin. So tingnan niyo yung yung tawag dito, analog tester, kung
gumalaw pa kaliwa or pa kanan. Niya or yung positive niya, kaliwa yung positive niya, at yung negative niya ay nasa kanan. So babalik rin natin, guys. So kung nakikita nyo, ayan, gumalaw na. Ayan, gumalaw na siya, guys. So ang gagawin natin, lalagyan natin ito ng wire. So bago natin ilagay itong wire, guys, kailangan check natin yung wire, baka mamaya may putol. So check muna natin. So ayan, guys, bago natin ikabit, kailangan sakto. Kung ito yung positive sa kaliwa at ito yung negative ay nasa kanan, kailangan yung slot dito, guys, ayan, yung slot dyan ay tama din. Kasi mamaya magkabaliktad yung pagkakabit dito, ito positive, dito negative. So kung makikita nyo, mayroon siyang palatandaan. Ayan. So muna natin, hanapin natin yun dito, yung positive. So hanapin muna natin siya, guys. So ayan, guys, bali ang kaliwa nito, ayan, ganyan yung style niya. Ayan, bali itong kaliwa ay brown at ito naman ay kulay blue. So ayan yan, yung positive niya ay kulay brown at ang kulay blue ay negative. So ayan, didugtong natin. Ayan, hindi kayo magkakamali dyan. Ang kaliwa niya ay brown at itong kulay, yung kanan niya ay blue. So ikakabit natin dyan. Ayan, guys, kabit natin yan dyan. Ayan. May slot siya. Ayan, nakakabit na. So ang gagawin natin ay dudugtong natin dito. Ayan, sa solar panel. Ayan, dugtong natin dito, guys. Hinang na natin tong wire dito sa solar panel. Kaya lang natin ng konting segundo para dumikit. So ayan, guys, na nakadikit na siya. Bilad muna natin sa araw, tapos titingnan natin to kung gumagana na. So hindi muna natin lalagay yung, so pwede naman natin palang ilagay dahil nailagay na natin or na-connect na natin sa likod yung wire. Linisan muna natin. So ganyan lang paglalagay niyan, guys. Yan. Tapos dahan-dahan mo lang ibukas po. Ganyan lang, guys. Kasi pag tinamaan to ng mga tigas na bagay or ng plies, mababasag siya. So ang gagawin natin, guys, ngayon ay bilad. So bilad natin ito sa araw. Ayan, guys, na ibilad na natin sa araw. Ayan. Ayan yun, no? Tapos ikabit natin to. Ayan, ikabit natin yan, guys. Ikabit na natin. Tingnan nyo kung iilaw na siya, kung hindi pa sisira. Yun, may ilaw. Ayan, no? May na siya, guys, may charging. So ibig sabihin pag ganyan, guys, nagcha-charge siya. Ayan. So pabayaan muna natin siya ng ilang minuto para makita natin kung kahit tanggalin na dito sa niya, dito sa wire niya, iilaw siya. So ang nito, guys, ang settings nito or ang setting nito ay naka auto or 6 to 6, naka auto siya. So pabayaan muna natin. Yan.
So huwag niyong kalimutan itong ilagay kasi ito maaring safety ito para hindi mabasa guys, saka hindi mabunot. Yan, nakalagay talaga yan dyan guys. So, yan. Kahit mahahatak mo, hindi siya matatanggal. So yan, nagcha-charge na siya. Yan, hayaan muna natin. So ayan guys, testingin na natin kung meron na siyang karga. Siguro mga ilang minuto na natin ibinabad or inilagay sa arawan. So ang gagawin natin, dahil naka auto set or 6 to 6. So ang gagawin natin, tatanggalin lang natin to kung may ilaw na siya o wala, kung nagkakarga ba siya o hindi. So ang gagawin nyo guys ay tanggalin lang to. Ay, nagcha-charge siya. Tingnan natin kung may karga na. Ayan, buksan natin to. Tapos hatakin natin para ma-disconnect. So tingnan nyo ito guys kung iilaw. So ibig sabihin guys ay naka-auto siya. So hindi na siya nakasagap ng araw. So kakabit natin para mag-charge na. Ayan. So ayan guys, natapos na natin ang isang solar floodlight. So ang naging problema niya ay yung mga koneksyon naputol sa ang dumi. Tapos okay naman yung battery niya. Bali ang problema lang yan guys ay natanggal doon sa solar panel yung wire, yung connection niya papunta dito sa solar floodlight. So yan ang naging problema. So kailangan pa rin na tama yung pagka-connect guys, kasi pag hindi tama yung pagka-connect, kunyari positive doon sa solar floodlight papunta dito sa positive doon sa solar panel papunta dito sa solar floodlight ay negative, maaring masira itong solar floodlight. So hanggang dito na lang guys, sana nakakuha po kayo ng kaalaman tungkol po dito sa ating ginawang solar floodlight. Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat.